Good day po. For today's video, ang topic po natin ay amplitude calculation ng sun. Bali dito kumuha tayo ng observation ng sun during sunset. Given 02 June 2024, UTC time 19:52 UTC. Position latitude 53 degrees 54.9 north, 00 degrees longitude 51.4 east. So unang kunin natin ay ang declination ng sun. So ang reference natin, ang date ngayon June 2, yan yung day, hours 19 hours. So hanapin pa yan natin sa almanac. So dito na June 2 time UTC 19. So dito 19 idiretso nyo lang to. Ito na yung declination niya. Declination, lapit ko ha. And north 22 north 22 degrees north 22 degrees 19.3 minutes. Ngayon i-apply natin ang decorrection. So kung dito ka kumuha i-straight mo lang yan sa baba, makikita mo na yung decorrection. Ito na po ang decorrection. So ang decorrection ay 0.3. Ngayon hanapin mo yung value ng decorrection na 0.3 sa almanac. Punta ka sa increments, kita mo yung punta ka, reference mo yan, example ito 52 minutes, ang reference mo yan sa pages na yon, kasi ang minutes mo dito is 52. So sa 52 ka rin pupunta, hanapin mo yung 0.3. Ito V and decorrection. So punta ka sa 0.3, idon value ng 0.3, 0.2 din. So 0.2, yan yung decorrection niya. So ito nang i-calculate natin. Paano malalaman na i-plus or i-minus? Balik ka ulit sa dito na page. Kung napansin nyo, ang declination natin papunta is increasing. So 18.7, 19, 19.3, 19.6, ibig sabihin increasing. So kung increasing, mag-plus tayo. Pag decreasing, minus po tayo. So i-plus po natin to, north 22 degrees 19.5 minutes.
Bali, ito na yung tinatawag na true declination. So may true declination ka na. Ang sunod mo na hanapin, ito na. Bali, ito yung formula. Sine amplitude equals to sine declination divided by cosine latitude. So ang sine declination ang sine declination, ilan ang declination natin? 22 degrees 19.5 minutes divided by cosine latitude natin 53 degrees 54.9 minutes. So calculate natin dito. Gagamit po tayo ng calculator. Sine, ito na sine 22 sine 22 degrees 19.5 minutes close divided by cosine 53 degrees 54, so 54.9 minutes, minutes. Yan, ito na. Bilang value niya 644,644,93993. Ito dyan, hanggang dyan lang tayo. So, sunod, para makuha natin yung amplitude. Bali, sa shift, nag-shift ako, shift sine, yung value ito 0.64493 close. Ito ng value, ito nyo 40.2. Ni-round off ko na lang 40.16. Ni-round off ko sa 40.2. Bilang prefix niya i-name mo siya, example, tayo kumain ng sunset. So ang prefix niya west, dahil pag sunset to west, pag sunrise east na naman. So west tayo, yung suffix niya north, dahil i-follow mo same name sa declination. Declination mo is north, kaya naging north din. Para makuha ang true bearing, bali kanina nag-cite tayo ang bearing ng sun. Bearing ng sun is 311 degrees gyro bearing, ha. Yan. Tapos i-calculate natin ang true bearing. Bali, dahil sa fourth quadrant na siya, maging 270 plus 40.2 equals 270 plus 40.2. Ito na ngayon,
310.2 degrees true. So true na. Sunod, kuhanin natin ng compass bearing. Ang compass bearing kanina, compass bearing 315 degrees. So kung i-minus mo yan, 315 minus 310.2, 4.8. Ito na yung compass error mo. Compass error 4.8 degrees. Compass best, error west. Compass least, error east. So mataas siya, kaya best siya, kaya error west. So hanggang dito na lang po. Yan lang po ang proseso pag kumuha ng amplitude calculation. Bali, ito po ang pinaka madali kumpara sa kumuha ka ng gyro error, kasi ang advantage lang naman ng gyro error dahil nga makuha mo siya na anytime, basta may lang, may mga target ka lang, may mga may mga celestial bodies lang, may sun, may planets, may moon, may stars na makikita. Tapos itong naman, advantage lang ng amplitude, mabilis siya, pero makukuha mo lang siya, magagamit mo lang siya during sunrise at saka sunset. Other than that, hindi mo na siya magagamit. Kaya lang yan lang ang pagkakaiba nila ng gyro error calculation at saka yung amplitude. So hanggang dito na lang po. Until next video naman po. Thank you for watching. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ko kinuha yung bearing ng sun nung nag-calculate ako ng amplitude. So let's say ito yung horizon. Kailangan pag kumuha ka ng bearing ng sun, hintayin mo muna na ang lower limb niya, ito yung sun, ito yung lower limb, upper limb. So ang lower limb niya, pag sunset ang kinukuha mo, ang lower limb niya, hintayin mo na makatouch siya sa horizon. Pwede ka pa rin kumuha ng bearing mo kahit nakababa na yung horizon pero visible pa yung sun halfway. Kahit yung medyo konti na lang din ang nakausli, pwede pa rin yon. So sa case natin, kinuha natin yung dito. Ang lower limb niya nakapatong sa horizon. So doon, ang bearing niya, ang gyro bearing niya is 311 degrees bearing. So ito, i-take note mo na, may gyro bearing ka na. Tapos i-apply mo rin dyan yung magnetic bearing mo, na doon ang magnetic bearing mo is 315 degrees. So may dalawa ka na. Hanapin mo lang dyan yung true bearing na lang na kinakalculate natin. Sa quadrant naman, tayo na circle muna. Ito yung quadrant natin, hatiin natin sa 4 na quadrant. So ito yung 0, 0, 9, 0, 1, 8, 0, 2, 7, 0. Ito yung north, ito yung east, ito yung south, ito yung west. So doon, ang amplitude natin 40.2 degrees. So ito yung first quadrant, ito yung second quadrant, ito yung third quadrant, ito yung fourth quadrant. So ilagay natin to yung amplitude na 40 degrees sa fourth quadrant. So ito yan, somewhere here. Ito yung 40.2 degrees.
from here, angle niya from here to here. So, para makuha yung true bearing, yung 270, i-plus mo ngayon sa itong angle na to, yung 40.2, yan yung amplitude mo. So, i-plus mo 40.2. So, yung true bearing mo ngayon is 310.2 degrees true. So, bali ang angle na to, simula dito, papunta dito, ibig sabihin, 310.2 degrees. So, yan lamang po. Thank you.